Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap, mga katekram natin. No? So for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng ating kuro-kuro opinion dito po no sa naging nako po. Mukhang lumalalim na po ang investigasyon, no? Mga kalingap, mga katekram natin regarding po dito kay Brother Jose, no? Na kung saan ay napansin na po yata ng kataas-taasan. Mga kalingap, mga katekram natin itong mga pinaggagawa ni Brother Jose. Kaya po ang Blue Ibon Committee, ayan po, no? Na pinangungunahan po no ni Sen Roderick, ayan, ay nagpatawag na po ng hearing at hindi ko po alam kung tumugon sa imbitasyon itong si Brother Jose, dahil kung hindi po siya tumugon ay baka ma-cite in contempt no ni Sen Roderick. Ayan po no. So ito po ay video upload kahapon po no ni Direk Nuelsa, kaya tingnan natin kung ano ang magiging hatol ni Sen Roderick. Ayan, mga kalingap, mga katekram natin, no? So, tingnan natin kung ano yung kahihinatnan ng naging investigasyon ni Direk Nuelsa dito. So, ito, panoorin po natin. Ito siguro yung pampagood vibes na may halong, alam nyo na, syempre, titira ng medyo pa konti-konti, no? Mga kalingap, mga katekram natin. Ito pong si Direk Nuelsa. So, ito, simulan na natin. Yan, Blue Ibon Committee daw po. Ayan. Ano daw? Roderick makolekta? Okay, ladies and gentlemen, sa lahat po ng mga konting katahimikan po, magsisimula na po ang hearing. Kapanood, we are now again opening our session dito po sa issue ng DPWH, which is Department of Pambihira, Walang Yaan at Hayop. Ganda ng meaning. Nadali lahat di ba? Nadali po lahat ni Direk Nuelsa doon, no? May kasama pang hayop. Anong hayop yan, Direk? Yung kalabaw ba yan? Sa Pinay po ay binubuksan namin at iniimbestigahan ang aming Blue Ibon Committee with our respected members, no, ang aming mga kapit-kapitagan, mga kasamahan dito ngayon. But I would like to present to you our honorable reactors, Jubilito TV Official. Kasama pala ako dito. Pambihira. At ganun din naman syempre, ito pong ating matapang na babae. Nakasamahan nating reactor, Madam Bonita Pilapil. So we would like now to open our session for today para dito po sa mga maanomalya, no, na transaksyon o gawain nitong si Brother Jose o dun sa kanyang pong mga di umano'y mga maanomalya na gawain natin pong gustong bigyan ng kaliwanagan para sa inyo pong lahat, para sa tinatawag po nating transparency. At siya na rin transparency na nagsabi niyan. So, the session is now open at marami tayong naipasa at nagbigay sa atin ng mga dokumento, exhibit, at tayo ay magre-review muna at alamin natin kung bago natin pasukan no, yung mga iba pang mga pasabog na mga sasabog dito po kay Brother Jose. At Come on, baby. No. Wait. Okay, patuloy natin. Maganda to. Yes. We will have only at least 3 minutes, no? Ibibigay natin privilege para makapagtanong, makapagsalisay. Itong ating kasamahang kalingap reactor na sa Jubilito TV Official. At ganun din, ito pong ating pong si Ma'am Bonita Pilapil. Okay, bago tayo pumasok, no? Uumpisahan ko muna dito sa ating pong recap. Paki-record na lang sa exhibit natin dito sa ating for the record, no, for the record. At bago ko makalimutan, Brother Jose, nakikinig ka ba? Kung gagamitin mo dito sa aming session, sa aming committee, na Blue Ibon Committee, na hindi ka makakasagot ng diretso, at i-exercise mo yung tinatawag na I invoke my right to self
incinerator, hindi ubra sa amin yan. Sapagkat pag nagkataon, ngayon pa lang, ipapakulong ka na namin kasama ng mga kalabaw mo. Kaya kung ako sa'yo, sumagot ka ng tama, sabihin mo ang totoo dahil pag nagkataon, ipapakontempt ka namin. Hindi ako magdadalawang isip at ang mga kasamahan ko at ang committing ito na ikaw ay ipakontempt. So malinaw sa atin yan, Brother Jose. So ngayon, reviewin lamang natin dito, no? Una, digit sa lahat, yung issue nung nakaraan, kung titignan po natin, 37,000 na pinag-uusapan, kalabaw, no? Hindi ko alam eksakto kung ito ba yung mag-ina, pero babalikan na lang natin yan sa mga susunod at siguro napanood nyo na rin nung nakaraan. No? 52,000 na issue ng kalabaw. At dito nga yung pumapasok din yung kinasama ng loob ni Tita Flora, no? Doon sa 5,000 niya na ibinigay, hindi na isama para maidagdag para sana doon sa kalabaw ni Brother Jose. At the rest is history. Napanood nyo na yan at nandinig nyo na rin naman ang kanyang mga paliwanag at ang paliwanag ng mga reactors. So, iba pa yan. At ito pa yung isa pang sa mga issue na ibinabato kay Brother Jose, makinig ka at mamaya itatanungin kita tungkol dito. Yung na-vlog na rin at natalakay na rin nila Kuya July Paunil, Bonita Pilapil, nila Jobilito at ng iba pa, nila Derek Noelsa, ay patungkol naman dito dun sa sponsor na taga London na nagbigay sa'yo. No? 3 beses, which is yung 12,096.61. Ito naman ay in fairness na naipadala o nakarating, no, ng maluwalhati naman, salamat naman doon po sa patutunguhan. Siguro parang Brother Jose, parang siguro ito yung pakagat mo, no, para magtiwala sa iyo. Siyempre yung unang bigay, kailangan kunin mo na maayos at ibigay mo na maayos. Para yung susunod, yung mga susunod, hindi ka na paghihinalaan. Ganun siguro yung style mo. 12,096.61. Ang sabi dito, this is under reference number o PIN number na 12762042210. At kung di tayo nagkakamali, sa date na to ay January 13, 2022. Somebody has to correct me kung tama po yung aking pagbasa. At dito nga, pumapasok na ngayon itong dalawang magkahiwalay na 10,000 na ikinasama ng loob ng sponsor sapagkat wala na po siyang nadinig na balita kung ano po yung update. At ito nga ay kagaya na sinasabi sa vlog, sa reaction ni Ma'am Bonita Pilapil, ay natrace na raw nitong si Brother Jose kung sino itong nagpadala na ito. At ito daw ay na-vlog niya raw at panoorin na lamang daw niya. Ayaw niya na maghalungkat at papahirapan pa raw siya. At ito nga ay pinanood at hinalungkat kahit papano ng ating kasamahan, kagalang-galang na si Vice President Jobilito TV Official. Babalikan natin mamaya yan sapagkat kulang yung aking oras at baka maghintay yung iba nating mga kasamahan na reactors para gustong magtanong. May kwan kaya to? May ibang senador kaya ang sasali dito kay Derek Noelsa? At ito ay bibilisan ko na lamang, no? Ito yung mga amount na hindi nakarating dun sa dapat na mapuntahan. 10,500. No, PIN number, reference number 127713423, 26, January 6, 2022. At yung isa po ay 10,000 with the PIN number 120-271-64531 at ito po ay September 12, 2022. So lahat po ng yan, itong mga figures po na ating pong nabanggit at nakikita nyo rin naman sa inyo pong mga screen. Paki-flash, naka-flash na, okay. Magkano sinabi natin, 12,096.61, nakarating po yan. Samantalang yung dalawang magkasunod, yung 10,500 at 10,000 ay hindi na po makita. Kumbaga sa transparency, itong pagiging transparent na sinasabi ni Brother Jose ay malabo. No? Sa lahat ng transparent, pag nagkataon, ito talaga yung malabo. Kumbaga sa salamin na transparent, malamang ito po yung smoky. No, na salamin o kaya frosted na salamin na hindi mo makita yung pinaka-loob. Bagamat sinasabi mo na ito ay isang salamin. Kaya dapat magsalamin ka muna, Brother Jose, bago ka pumunta at tumalon sa ibang mga komunidad. Ayusin mo. Dati may salamin to si Brother Jose, ewan ko lang ba't hindi na nagsusuot. Ito ba'y nagpa-ultra LASIK or naka-contact lens? Dati may salamin niya si Brother malabo mata niyan Kung hindi ako nagkakamali muna ang sarili mong komunidad at ginagawa. Yan ang pinupunto ng aking mga kasamahan. So ang lahat po ng amount na yan ay napunta at tinanggap sa tunay po na pangalan ni Brother Jose. At kung inyo pong matatandaan ang inyo pong lingkod,
no, hindi na natin in-specify pa na tayo ay nakatanggap ng isang komento na nanggagaling din sa sponsor na sinasabi niyang hindi naman ganun kalakihan. Subalit ito pong 2,000 na ito ay ibinigay para sana doon po sa pa-birthday sa lola ni Bina Morales, na si Lola Rufina. Hindi natin alam kung ito po ay talagang nakarating sa kanya, nakatulong ba sa kanya na makatanggap ng ganitong halaga? O baka naman si Brother Jose ang nag-birthday kahit na hindi niya kaaraw. Ang bihira, nasa kalingap pa siya noon kung si Nanay Rufina binigyan ng pampabirthday ng sponsor. So sa makatuwid ay ang kalakaran ni Brother Jose ay nag-started sa kalingap pa. Grabe naman yun. Na mga oras na yon. Yan ay ilan lamang sa mga katanungan na ating pong bibigyan ng linaw. At Brother Jobilito, Nangyari. May ads. Oops. Sorry. Sorry naman. Sige, pagpatuloy natin. Build better habits. Okay. kinasahan ni Pres Jobilito yung hamon ni Brother Jose na wag na siyang pahirapan at maghalungkat na lang doon sa kanyang mga vlog. At ito nga, nakapaghalungkat din naman ng mga questionable, no? At hindi maipaliwanag at kulang-kulang na mga dokumento. Kung pag-uusapan ay tinatawag nating transparency, na kung saan ito ay mapapanood po natin dun sa vlog po ni Jobilito. Suportahan po natin yan. Okay, Panoorin niyo po ang thank you. kanyang vlog, panoorin niyo na rin po ang vlog ni Bopil Vlog. Lahat po yan, no? Mga kasamahan po nating reactors, sila Kuya July at ng mga iba pang mga reactors. So instead na makita yung gusto nating dapat makita, mayroon pang ibang natuklasan ang ating pong kasamahan na si Pres Jobilito. Ito naman ay patungkol dito kay Michael, no, yung bulag po na tinutulungan sa kanya pong pagpapatayo, pagpapa-repair ng bahay, sapagkat nung natapos po, nung nagkaroon po ng ribbon cutting o house blessing, ay nagbanggit po si Brother Jose ng mga expense, yung source, kung magkano po ang kanilang nalikom at kung magkano po ang mga nagastos. So yung ito po yung nagsasabi sa bahay ni Michael, 126,400. Tapos may additional pa na... Nagsalita no? Ang laki, sabi niya. Ang laki. Parang hindi match sa size ng bahay. Parang gano'n ha. Parang gano'n yung interpretasyon ng nagsabi na ang laki. Dumalo pala. Dumalo si brother sa hearing. Okay. Sa mga, ito yung mga binili ko kahapon na total of 12,000 plus yung sopa, 4,000, ibig sabihin ay 16. Tapos yung sa transportation natin kahapon, 1,000, bali 70 plus yung mga pagkain natin ngayon. Bali nakalikom po tayo ng sa mga sponsor natin kay Michael, nakalikom tayo lahat ng 126,400. Tapos yung labor cost ay yung labor cost natin, i-breakdown po natin 40,000, tama ba no? 40,000. Tapos yung mga resibo ko na naipon sa materyales, 39,579. Yung ibang resibo, may nawala yata akong resibo, pero continue. Yun, doon siya nasilipan, di ba? Nawalan daw siya ng resibo. Dapat pinapangalagaan mo yung mga resibong yan, brother. Dahil yan ay pwede mong ibala pagdating ng araw na may sisilip sa'yo. Tulad yan, dumating, nasilip ngayon, o, di ba? O ano may papakita mong resibo? Wala. Hindi ko na resibo. Tapos yung sa kuryente, bintana, kahoy, poste, tubig, wala yung resibo. Ano? O, kuryente, bintana, tubig, poste, o, wala daw resibo. Imposible naman yan. Kuryente, walang resibo. O, di ba? Bintana, magpapagawa ka, walang resibo. Poste, imposible. Gusto ko na yun, bintana. Lahat doon sa kuryente, bintana, kahoy, poste ay 17,580. O ito po yung natin, gusto ko. Bali, ang total lahat na nagastos ay 97,000. Transparent nga. 177. Plus yung lahat ng sponsor kay Michael, 126. Minus 97,000. Meron tayong 29,000 na hindi na-resibuhan. Yun yung mga binili ko na... O, di ba? Na hindi ko na... 29K na hindi na-resibuhan. O, questionable yan, brother. Nakabigay yung resibo dito. Yan po. Tares ka. Kapal na mukha mo, Brother Jose ha. Oh. May question? Salita na si Bopil. Ito po, yung nagastos natin sa bahay ni Michael. Ang laking halaga ng
na pera na pinadala ng sponsor. Hindi lang po 100,000 pesos. Anong itsura ng bahay? Bago tayo dumako sa bahay na yan, dito muna tayo sa pera. Nagastos 126,000. Tandaan po ninyo ha. O, meron tayo dito magko-compute. 126,000 nagastos. Daw. 126,400 o 800. Ay ko, nabingin na yata ako. Plus may additional pa. So, ibig sabihin, 126,000 ang nagastos. So, may additional pa. Mayroon pa doon, hindi pa nakasama sa lista. Oh, wait ha. Ini-explain ko lang. Teka muna. Bakit 126 lang? Ang nakalista diyan. Yung 126, di ba may pinahabol ka ba na 12,000 para sa lamesa? Para doon sa... Mahal nga nung lamesang yan, may mga nagko-comment, di ba? Lamesa 12K, tapos yung lamesang nasa harapan niya ang liit-liit. Kaya may mga viewers na nagtataka, no? Lamesa 12K. Sa ano? Ano pa? Yung upuan? Bukod pa yung 4,000. Di ba? Bakit 126 lang? Una nga 126,000 pero meron pang ibang pera. Bakit hindi mo isinama dyan? Sa total, kung magkano lahat? Ha? Ang dami mong istorya. Ano man bilhin mo. Kahit bumbilya, may resibo. Bumili ka sa hardware, tutuktukin kita. Mahigit 29K. Hindi naresibuhan or unaccounted for. Mga kalingap, mga katekram natin. So, ano yung sinabi ko kanina? Asan ang transparency dito, Brother Jose? 'Di ba? Kung unang-una sa lahat, sa hindi maliit na halaga ang 29K. Mga kalingap, mga katekram natin. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa mga sponsor, 29K hindi naresibuhan. So ano yung detalye ng 29K na yon? 'Di ba? Ang gusto ko lang bigyan ng punto dito ay, 'di ba? Hindi kompleto yung transparency na ibinibigay mo sa mga sponsor mo. 'Di ba? Kung magdidetalye ka ng isang bagay or mag-itemize ka ng isang bagay sa mga nagbigay ng sponsor, sa mga nagbigay ng pera sa iyo, dapat ultimo sa 5 duling nakadetalye yan, nakaresibo yan. Pero dito, bakit may lumalabas na mahigit 29K na unaccounted? So, nasa ng transparency doon, brother? Yun lang ang tanong ko. Kaya siguro, di ba? Kaya siguro, itong dalawang sponsor na lumabas ay nalilito kasi nakakalito din yung pag-a-itemize mo, no, ng mga perang naitulong. Although naitulong, pero may mga certain amount na, kagaya na sinabi ko kanina, unaccounted. At may ads na naman si si Direk Nuelsa. Dito tinignan natin kung talaga nga namang mayroong transparency at tama ang kanyang mga sinasabi. So 126,400 ang sinasabi ni Brother Jose na kanila pong nalikom. Kaya lang medyo magulo lang talaga sapagkat mayroon siyang binabanggit na 12,000, no? Ito yung sinasabi ni Jovelito na 12,000 na table. Yung table ba ay 12,000? Well, let me correct you, Panyero, Jovelito at Bopil. Yung 12,000, meron talagang 12,000 na table, lalo na kung ito ay dadaan under the table. Ayun. So malinaw na malinaw yan. At ayoko nang maging specific dyan kung sakasakali na ito talagang 12,000 ay para doon sa table. Kasi hindi malinaw no? Pero posible naman talaga yan. Marami pala yun, under the table, 12K. talagang table na under the table. So, yung sopa ba is 4,000 at binanggit din yung 1,000 na para sa transportation na kanila pong nagamit at ganoon din naman sa kanila pong pagkain. Siyempre, hindi mawawala yan sa pangmukbang ni Brother Jose na talagang 2,000. So, kung susumahin, kagaya ng pagsusuma ng ating kagalang-galang na si Jovelito TV Official, 145,000 po, 400 pumapatak ang lahat po ng yan. So, dito nagkakaroon agad ng question sapagkat ano ba yung talagang sinasabi ni Brother Jose? 126,400 o kasama pa dito yung table na 12,000 o yung 4,000 na sopa o wag na nating isali yung pagkain at yung transportation? Alin ba dito talaga? 1,000 sa transportation at 2,000 sa mukbang. Yun yung kwan eh. So 3,000 din yun, brother. Direk Nuelsa.
145,400 lahat na o 126,000 lamang? Yan po yung mga hindi maipaliwanag at magulo talaga. So sabihin na natin na mag-focus tayo dito sa 126,000 lamang. No? Definitely, ito po yung pera na nalikob, yung kabuuan. All in all. No? Because we assume that this 12,000, 4,000, 1,000, and 2,000 ay mga expenses. So mamaya natin yan pupuntahan. Bukod dito, let me repeat again, no? With the permission. Okay lang ba? May oras pa ba tayo? Meron pa naman siguro. Na itong breakdown na sinasabi ni Brother Jose, na nagbanggit siya ng halagang 40,000, hindi ko alam kung para saan man, materialis ba yan, or any other expenses, at nagbanggit din siya bukod dito ng 39,579 para daw po dun sa mga materials na tinatawag. So ito po ay may total na ngayon na 40,000 plus 39,579 na 79,579. At pangalawa, nagbanggit din po siya na ilan lamang sa mga gastos o expenses, yung tinatawag po natin kuryente, no, meron diyang bintana, na kahoy, poste. Binanggit niya rin naman na nagkakahalaga po ng 17,580 pesos. So sa makatuwid, yung binanggit ko kanila na 79,579 total sa 40,000 at 39,579. So kung susumahin natin ang 79,579 dun sa kanilang breakdown kanina at ganoon din naman sa mga iba pang gastos materyales kagaya ng kuryente, bintana, kahoy at poste na kanyang pinagmamalaki with a total value of 17,580. So 79,579 plus 17,580 equals 97,159. Malinaw po yan. At Secretary, paki-plus po sa screen yan para malinaw po tayo, para transparent. Thank you. Thank you. May question? Yeah. So balikan natin para mas magulo. Para mas magulo lang, no? Kahit ako naguguluhan ako eh. 126,000. Sabi ko nga kanina, mag-focus tayo dito sa 126,000. At mayroon po tayong expenses, mga nagastos, kagaya ng ating pong naipakita at naipaliwanag na nagkakahalaga po ng 97,159. So sa makatuwid, 126,000, no? I-round up na lang natin. 126,000 minus 97,000, that would be 29,000 balance left, no? Yung lumalabas na sinasabi ni Brother Jose na walang resibo. So, kung pag-uusapan natin ngayon ang transparency, nasaan ngayon yung mga resibo nito? Sapagkat doon sa sinasabi ng aking panyero, no, ng ating kagalang-galang na reactor na si Jovelito, na dapat kahit sa kahuli-hulihan o kaisa-isang sentimo, dapat yan ay nakatala. Dapat ito ay nakarecord for transparency na iyong pinagmamalaki. Ano ang isang patunay na ikaw ay hindi pwedeng mag-against sa amin o mag-upo sa sinasabi namin kahit sentimo ay dapat nakarecord? Itong ipapakita ko sa iyo ngayon ay nanggagaling sa iyo, sa iyong bibig mismo. Dapat kasi talaga kwentado yan, kahit maliit na sintabo, kwentado yan para alam mo kung kumita. Malinaw na malinaw yan, kaya hindi mo pwedeng sabihin sa amin na kaya ka walang resibo, itong mga miscellaneous na yan ay maliliit lamang. So ano ba ang totoo? Yung sinasabi mo, dapat kahit sa maliit na sentimo o halaga, ay dapat na inire-report, itinatala? O baka naman sinasabi mo na hindi na kailangan itala sapagkat ito ay mga maliliit lamang? Alin sa dalawa? Alin sa dalawa ang gusto mong pasinungalingan? Sapagkat isa man doon sa dalawa na yon ang gusto mong pasinungalingan, ibig sabihin, ang kakabagsakan, ang kakalabasan, sinungaling ka pa rin. Sapagkat sa iyong pananalita, sa iyong salaysay nang galing ang lahat ng yon. Doon pa lang contempt ka na. Paano yan? Tapos mayroon ka pang karapatan na punahin ang ibang komunidad, mag-defend kay Dave, samantalang yung mga kaso mo dito, hindi mo ma-defend. What? Surprise ba? Na-surprise ka? Nag-uumpisa pa lang tayo, Brother Jose. Nag-uumpisa pa lang tayo. So, paano mo ipapaliwanag yan, Brother Jose? Hindi ka ba nahihiya dun sa mga sponsor, no? Itong mga sponsor na yan, hindi naman lahat talaga mayayaman yan. Mayaman lamang sila dun sa kanila pong kagandahang loob, sa kanilang mga puso, mayayaman sa kabutihan. Yun ang kanilang puhunan. Ibinibigay yan sa'yo, yung mga halaga na yan, para maitulong dun sa mga taong dapat tulungan. Sa makatuwid, kung itong mga taong dapat tulungan, yung tulong na dapat sana ay para sa kanila at hindi nakarating
at nababawasan at ikaw mismo ang gumagawa ng mga sistema na ito na hindi tama, ano sa tingin mo ang pagkakakilala mo sa iyong sarili? Ikaw ba ay totoong charity vlogger? Ikaw Okay. May part 2 pala ito, mga kalingap, mga katekram natin. Well, anyhow, no, para po sa full video, yan. Almost natapos ko rin, no. Natuwa lang ako kasi sinabayan ko yung mga viewers na panoorin talaga, no. Hindi ko pinanood in advance. Pinanood ko tapos nireactionan ko talaga. So, ayun, no. Mas maganda, no. Mas maganda po yung ginawang pagpapaliwanag, no, ni Direk Nuelsa regarding nga po dito sa mga unquestionable, undocumented na mga certain amounts na sinasabi nga po ni Brother Jose during the house blessing of yung isa sa kanyang mga beneficiaries, which is pass away. Yan, sad to say, pero natulungan ng kanyang programa. Pero syempre, may mga nasisilip tayong discrepancy, yung mga tinatanong natin na mas maganda kung sasagutin niya. And at the same time, yung nga po yung kauna-unahang amount na hindi nga daw po napanood ng sponsor, which is amounting to more than 20,000 pesos, no? So, yun lang, di ba? Total, advocacy ka naman ng transparency, di ba? At sa tingin ko is yan yung one of the main reason, no? Sa isa sa mga pag-alis mo ay sa Kalingap at that time ay parang hindi ka na natutuwa, no, sa estilo ng pamamalakad ni Kuya Bal, sa pagtanggap niya ng mga reactors, no, at mga Kalingap partners at that time dahil nakikinita mo na mas mapapaboran, no, mas mapapaboran ng isang Kuya Bal Santos Matubang ang mga Kalingap partners kumpara sa iyo, no. So parang siguro feeling mo ay naiitsapuera ka at that time. So, kaya ginawan mo ng issue, no? Ginawan mo ng issue at hindi ka talaga pabor in the first place sa mga Kalingap partners na pumunta, no? At nakipag-affiliate kay Kuya Bal Santos Matubang at that time, no? Ayan. So, kaya na sinabi ko, mga Kalingap, mga katekram natin, no? Suportahan po natin, Direk Nuelsa. Ayan, road to 100K na po siya, no? Mga Kalingap, mga katekram natin. Suportahan po natin siya. So, kung di ako nagkakamali, nasa kon na siya. If I was not mistaken, nasa mahigit 90 plus na po, no? 94.2. Ayan, konting kembot na lang po yan, mga Kalingap, mga katekram natin, no? Makaka 100K na po, no, si Sir Direk Nuelsa. Suportahan po natin, mga Kalingap, mga katekram natin. So yun lang po ating reaction video for today. At muli po, no, isama na rin po natin. Baka hindi pa po nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, road to 100K na rin po tayo. Matagal pa, pero, di ba, baka naman, baka sakali lang, no? Subscribe nyo na po ang ating YouTube channel. So yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios ng Team Kalingap. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!